Hello Aries, September 2023. 2-card spread po tayo. Hingi tayo ng pinaka-message para sa inyo ngayong buwan, para sa mga Aries. Kulang tayo ng dalawa para sa mga Aries. Message. Okay, ayaw niya magpakuha. Medyo mahiyain. Okay. The Six of Cups ay narito. Nawikita siya. Oo. Tingin natin. Six of Cups and the Nine of Wands. Okay, Aries, ngayong buwan dito. Hindi ko po ito tatamisan, pero naway wag lang din po lalaliman. Pero very present yung ilang challenge na very normal rin naman sa ating buhay. Patuloy na merong challenge. Pero dito, I know, as an Aries, you are a fire sign, mangingibabaw yung kagustuhan yung matugunan at kayanin. Okay, or maybe isang message na tuloy lang, laban lang sa kung anumang ilang gawain o responsibility ito na kailangan yung harapin at tugunan this month. Or actually, kung higit po tayo magiging practical dito, okay. Kasi guys, sa realidad po ng buhay, tayo pa rin ay magkakaiba ng posisyon, ng sitwasyon. Pero if ever itong challenge na ito, ay parang may pagka-extra. Kumbaga, hindi siya madali talaga. Well, it's okay to pause, Aries, to step back. Hindi mo naman kailangan gawin lahat ng sabay-sabay. Take everything one day at a time. Kasi dito sa card na ito, definitely merong umaangat din na pagkapagod. Okay? Yung pagiging exhausted. Nag-i-English ang mga child. yung hindi kasi siya madali. Lalo pa kung alam nyo naman sa inyong mga sarili na parang work kung work, grind kung grind ang inyong mga higit na binibigyan talaga ng atensyon lately. Okay, or nitong mga nakalipas na linggo o buwan ng taon, andyan yung productivity at pagiging busy. Then, September 2023, isang sign marahil ito para sa ilan sa inyo to take a break. Ayan, have a rest. Magpahinga rin. Hindi po isang health advisor ang Moonshab, pero pakiramdaman ng sarili sa part na ito physically or mentally. Kung pagod talaga, then magpahinga. Huwag ipilit yung isang sitwasyon na alam yung, yes, sa inyong mga mindset, on the go Okay, andyan sabi ko nga yung init, yung passion, yung kagustuhan na makakita ng resulta. Pero minsan, maraming pagkakataon na hindi natin napapakiramdaman yung ating mga sarili na tayo pala ay pagod na. So, listen, Aries, always listen to your body. Tanging kayo lamang po ang higit na makapagsasabi rito. Okay, other possibilities or indication dito, meron tayong nakikitang delays or kabagalan at dito masusubok yung inyong mga pasensya. So, sana pangibabawan kayo nung inyong flexibility and adaptability sa mga bagay-bagay. Nang hindi daw natin, kumbaga, napapangunahan tayo ng emosyon at times, lalo na kung mainip kayo, So, okay lang yan. Mag-pause kung kinakailangan. Ang mga bagay-bagay ay merong dahilan. At sa huli, dyan mo lang mapagtatanto kung bakit nagkaroon ng ilang complicated na sitwasyon or ilang delays. Yun ay dahil rin para sa'yo. Hindi mo man totally makita yung kabuuan. So, kalma. Ayan. Okay? And speaking of health, kung hindi ko na-mention, umaangat kasi yung pagkasobra rin dito. Sobra sa pagtatrabaho or kulang. Ayan. Sobra o kulang lang naman yan. Kulang sa pahinga. Okay? So, rin. Palakasin nyo yung inyong mga enerhiya. Recharge your energy. Siyempre pa, with 6 of Cups, eto na tayo. Tanungin nyo rin, kung kanino ba kayo higit na nakakakuha ng lakas, ng inspirasyon, if this is about your emotions. Kung paano kayo higit na may inspired to take action in life. Or sabi ko nga, tanungin nyo lang din ang inyong mga sarili. Sino ba ang pahinga nyo, Aries? With 6 of Cups, maaaring meron ditong pag-travel or pagbabalik tanaw kahit sa inyong sariling mga isipan lamang ito. Maaaring meron kayong balikan from the past
or dito, kung higit tayo magiging practical sa inyong pamilya, okay, or maybe, sabi ng mga doggies, this is a sign na kumonekta naman sa kanila. Kahit over the net lamang ito. Kasi meron tayong nakikita dito with this two na parang may pagka-miss. Okay? Merong umaangat na, merong nami-miss ka or merong mamimiss ka. Reversal tayo every time, ano. So, most likely, parang ano to, a loved one. It could be a relative, your guardians, your parents, or someone close to your heart. Okay? Maaaring ngayon yung higit na kailangan ka niya. Minsan kasi hindi lang din sila nagsasalita or nagsasabi sa'yo. Or, ikaw itong, sabi ko nga, reversal tayo, ano, ikaw itong kakailanganin sila at sa kanila ka huhugot ng higit na enerhiya na kakailanganin mo. Pero, ito na nga, maybe this is a sign, a message to spend more quality time with your loved ones. This month, Aries. Hi Taurus, September 2023, ito na po ang inyong reading. 2-card spread po tayo ngayon. Hindi lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo, para sa mga Taurus. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Walang tayo ng exact message para sa mga Taurus. Anong iwan natin para sa kanila? Message for Taurus. Okay. 8 and 8. 8 of Wands reverse. So, dito, kung higit po tayo magiging practical, ay merong pagbiyahe, merong movement, merong travel. It doesn't matter kung ito naman po ay long or short trips. Pero with 8 of Swords, 8 of Wands, both are in reverse. Regardless naman po. Meron lang po yung kalakip na mensahe, pero nakikita siya, sobrang liit ng ating deck. Pero yung pinaka-message dyan, guys, ay maaring magkakaroon kayo ng higit na peace of mind. May pagkakalma ang buwang ito. I-claim na natin yan para sa inyong mga Taurus. Okay, kumbaga. Or maybe this is a message na i-priority nyo naman yung inyong sariling kapakanan. Kung saan kayo higit na magiging masaya, mas higit na komportable. Sabi ko nga, andun yung peace of mind. Kahit pa, okay, meron pa rin, wala namang perfect na sitwasyon, na relasyon. Kumbaga sabi ko nga yung kabagalan or at times, isa-isang punto ngayong buwan ay makaramdam pa rin kayo ng pagkainip. As a Taurus, may mga tendency kayo na maging mainipin eh. Pero, andito naman yung pagkakalma. Or yun nga yung message na yun yung panatilihin niya this month. Yung habang pasensya. This is the best month to spend more time kasama ang mga taong mahal mo at mahalaga sa'yo. Or more time alone kasi sa realidad po ng buhay. Iba-iba pa rin naman tayo ng kagustuhan eh. So, tanungin mo yung sarili kung ano yung paraan mo, kung paano ka higit, sabi ko nga, nakakakuha ng peace of mind, ng comfort, ng walang masyadong alalahanin. Maybe a message na deserve niyo naman ng magpahinga, especially for those na talagang sabak na sabak nitong mga nakalipas na buwan ng taong ito sa trabaho or sa ilang personal agenda sa buhay. Ilaan nyo naman daw yung inyong mga enerhiya doon sa merong mas positibo na posisyon or sitwasyon kung saan ay makakapagpahinga kayo. Kumbaga, more on sa pagiging private and comfy. Yung umaangat dito na ayaw nyo na nung negative. Syempre pa, sino bang gusto nung pagkakaroon ng nega? Pero ano man, itong delays, kabagalan, maaari kasing merong pagka-blurred ng ilang sitwasyon this time of the month sa isang punto, kahit sa isang punto lamang ito. Kasi astrologically, sobrang nakarelate ito. Meron tayong ilang planets in retrograde, currently in retrograde right now. At dyan, maaaring nag-add up itong delays na ito, talagang umangat sila. Halimbawa, kahit sa simpleng kabagalan ng internet or pagdating sa communication,
Or maybe this is a message din na huwag kayong magpapadala masyado sa inyong mga emosyon. Kasi may tendency na meron kayong mabitawan na salita na hindi masyado nga ayon sa isang tao or ilang tao sa inyong paligid. Reversal energy tayo, so maaaring kayo yung makatanggap ng salita na hindi nyo masyadong magustuhan. Okay, so isang message lang din, ganun din, kalma. Haba ng pasensya. At ilaan nyo yung inyong mga energy. Okay? Sabi ko nga, dito sa mas positibo, mas komportable, mas merong peace of mind. Iwas-iwas muna tayo. Hindi sa especially kung meron kayong isang bagay na kailangan talagang tugunan, harapin. Hindi sa tatakbuhan nyo yan. Pero hindi rin naman kailangan agad-agad o pasukot o palaban. Okay? Kalma ngayong buwan. Other indication yun nga, yung pag-spend nyo na lang ng more time kasama ang mga tao na alam nyo, dyan kayo higit na magiging malakas. Kung saan naangat yung energy. Maaaring may kaugnayan sa pamilya, sa inyong mga anak, or even sa ilang kaibigan na kahit paano makakahinga kayo dito sa ilang isipin, okay, na medyo nagpapadrain ng inyong energy. Take it easy, ano man itong kabagalan na maramdaman, yan ay merong dahilan, okay? Focus kayo more on sa relationship sana, na mas positive this month. At mag-enjoy din, okay? Have fun with people closest to your heart. Ngayong buwan, Taurus. Hi Gemini, September 2023. Kuha na po tayo ng ilang messages para sa inyo. 2 card spread po tayo. Mensaheng gabay lamang po para sa mga Gemini. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Gemini. Okay, Gemini, September 2023. Okay, sumasama na siya. Okay. The Queen of Wands ay narito. 9 of Pentacles reverse. Okay, so narito, very present yung inyong mga inspirasyon at motibasyon na tugunan kung ano man itong nais niyo pang makita, work-wise, or pagdating sa relasyon, pag-ibig, pamilya. Ang ganda actually nung cards niyo kasi nagbabalance yung enerhiya pagdating sa work. Gayun din dito sa pagkakaroon nyo ng fun times. Ayan, sumasang-ayon ang ilang kumbaga, work and life balance lang ito. At yan yung pangingibabawan nyo sa inyong mga sarili this month. For some of you, maaaring meron kayong ilang isipin na may patungkol sa inyong pamilya. Maaaring higit nyo silang bigyan ng attention or extra focus this month. Reversal energy po tayo every time. So, maaaring ikaw makarelate dito or ilang tao about your family sector. Meron kang kailanganin o sila itong merong kailanganin sa'yo. At dyan, nanisin nyo syempre pa na bigyan sila ng tugon. Bigyan sila ng tulong sa abot ng iyong kakayanan. Okay? Or meron talagang medyo, kasi andito yung init eh. And itong init na ito, yung motivation na ito, could be positive or negative sa akin nakikita with 9 of Pentacles reverse. Maring meron lang something tension na maramdaman ng ilan sa inyo at pwedeng may kaugnayan ito sa pera. Pero sabi ko nga, andito naman yung inspirasyon rin. So sana pangibabawan kayo ng pagkakalma, ng pag-unawa na andito naman yung kagustuhan yung makapagbigay sa kakayanan nyo. So sana hindi ito something na mas malalim or something disagreements na hindi kayo or mapunta ito sa something, hindi lang tension, pero conflict, na ayaw natin. So, kalma lang din. Okay? At hopefully, mapanghawakan ang mga sitwasyon nang hindi nyo nakakalimutan yung kayo. Okay? Sabi ko nga, work-life balance pagdating sa relasyon at itong mga kagustuhan nyo, mga personal na hangarin. So, dito tayo sa medyo light, positive, sabi ko nga yung fun times. Maybe this is a sign, an indication na magkaroon kayo ng get-together naman
Especially kung mag-reflect na meron kayong tension, alam mo yun, nadadaan naman daw ang mga bagay-bagay sa mabuting usapan. Kahit over the net lang ito for those of you na nasa ibang lugar or nasa ibang bansa, pagyamanin nyo or payabungin nyo yung koneksyon na meron kayo sa inyong mga mahal sa buhay dahil walang imposible. Pag-unawa lang din, kasi yun nga, if ever mag-reflect na ayaw natin yung conflict. But overall, andito yung init ng pagmamahal, ng inspirasyon na matugunan at matulungan itong ilang taong mahalaga para sa'yo. This month, Gemini. Hi Cancer, September 2023, kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. 2 card spread lamang po tayo, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Cancer, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Cancer, September 2020. Okay, sa totoo lang guys, napatigil ako kasi merong sumigaw. At yun ang nanay ko. Nagulat ako, nanonood ng movie. Oo. Pero ito na. Cancer, kuha tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. This month, September 2023. Okay. Uy, the King of Swords ay narito. And the Sun, reverse. Well, regardless with the Sun still the Sun. Kahit pa yan ay baliktad rin natin. Siya ay si Haring Araw pa rin. King of Swords ay narito. So, ikaw talaga yung hari at reyna. This month, Cancer. Kumbaga, mas mangingibabaw or pangingibabawan kayo nung init, nung inyong mga kakayanan, nung power. I-claim na natin ito. Siyempre pa, sana, or maybe, this is a message, bilang isang Cancer din ang moon sign. I have my sun sign in Cancer. Maraming pagkakataon na parang, lang ako, madalas, may pagka-low-key lang ako, private, kalma, na minsan, napapangibabawan din ng init, pero more on sa pagka-low-key, pero, this is a sign, a message for you, Cancer, to step out of your comfort zone. Tulungan ang sarili na ipakita, ipamalas yung inyong mga kakayanan pa sa outside world, okay? Hindi ito yung time para magtako, para manatili sa inyong mga comfort zone. Kasi baka mapalagpas natin, okay, yung ilang opportunities na ipoprovide sa inyo ng universe this month. So, syempre pa, you have to be willing. Sa part na ito, dapat andoon yung willingness, yung kagustuhan, dahil at the end of the day, nasa inyo ang sagot. Yung inyong mga kapalaran, yung itatakbo ng inyong buhay paglalakbay. Pero kung hindi tayo magiging practical dito, merong something kayong bibigyan ng pag-aksyon, and it could be something unexpected for some of you. I mean, merong offer, merong opportunity. King of Swords. Maaaring may kaugnayan ito sa social media or something na over the net ito gagampanan or tutugunan. Or it could be about travel, transportation, communication, kasi yun yung pinaka-highlight this month. Okay? Para sa inyo, sa akin nakita with King of Swords, ano pa man, yung bigyan nyo ng aksyon, panatilihin, pangibabawan kayo bilang the sun is in reverse. Kasi isang indikasyon yan, minsan, napapanghinaan kayo ng inyong loob, ng tiwala. So, sana, maging present, tulungan ng sarili na mapanatili yung confident na magagawa nyo, nakakayanin nyo. Sa akin, nakikita naman dito with the sun, kita mo siya, merong bata na nakasakay sa kabayo. Ayan. Oo. Go. Nag-blurred. Kumbaga, mag-i-enjoy lang kayo. I-enjoy nyo lang ito. Just go with the flow. Have fun. Okay? Ano man itong ihain sa inyo ng mundo, this month, Cancer. Okay. I-upgrade na natin yan. Magtiwala kayo sa inyong mga kakayanan. Maging positive lang yung outlook nyo sa buhay. Na walang imposible. Ano man yung resulta, lagi nyo lang tatandaan daw na kayo yung mga Queen and King of Hearts. Char. Hindi. Tatayo at tatayo kayo. Lalaban at lalaban. Kasi nga, kayo yung
leader. Kayo yung king, okay? Other possibilities, indication dito para sa inyong Cancer, meron tayong nakikitang, sabi ko nga, yung travel or pagpapahayag ng inyong nararamdaman na maaaring may connection from the past or merong something about past din na umangat. It could be about ilang tao sa inyong paligid or ilang kaibigan, kapareha, or partner from the past. At dito, maaaring merong reconnection or even reconciliation for some of you. Mas positive na yung nakikita ko dito. Or sabi ko nga, maybe this is a message na manatiling positibo lamang. Ano man ang ihain o ibagsak sa inyo ng mundo. Kumbaga, sana tanawin nyo raw ito na something positive. Kahit paminsan, di ba, hindi maiwasan na andyan yung nagiging negative ang ilang bagay-bagay sa paligid. Para pangibabawan kayo ng pagkakalma, ng kasiyahan, ng kasapatan ngayong buwan. Para sa inyo, Cancer. Hi Leo, September 2023. Ito na po ang inyong reading and let's start. 2 card spread lamang po tayo. Hingi tayo ng pinaka-message para sa inyo. Leo, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Leo, message. Leo, September 2023. Okay, kuha tayo ng pinaka-message para sa inyo, para sa mga Leo. Meron ang sumasama dito, dalawa na sila. The 9 of Wands and the 4 of Pentacles, reverse. Okay, so dito, Leo, hindi ko po ito tatamisan, pero naway wag lang din po lalaliman yung ilang messages na pwedeng mabanggit ni Moonchild. Pero meron tayong nakikitang, ito very normal sa buhay, challenge. 4 of Pentacles, 9 of Wands. So, maaaring ito ay may kaugnayan sa usaping pera or money matters. Merong difficulties sa part na yan. Pero, sa akin nakikita kasi with 9 of Wands, isa itong test. Okay? Isang masasabi mong pagsubok ng buhay. Isang bagay na haharapin, matutugunan, kung tutulungan ng sarili na lumaban, na hindi sumuko. Itong challenge na ito, halimbawa, pagdating sa money, ayan, sumasang-ayon ng ilang doggies. Meron kayong kaukulang bayarin, ilang payments, bills. At dito parang ang hirap sabayan ng ilang gastusin. So, isang message dito ay tulungan ng sarili. Siyempre pa, wala namang higit na tutulong sa atin kundi tayo lang din. With 4 of Pentacles, mas isipin nyo na raw yung may pang long term. Yung hindi kayo labas ng labas or gasta ng gasta. Alalayan yung sarili sa part na yan. Sa realidad ng buhay, tayo pa rin po ay magkakaiba ng posisyon, sitwasyon, Pero kung hindi tayo magiging practical dito, ay yung paglaan nyo ng priority. Ayan, prioritization is the key. Kung ano na lang muna yung mas mahalaga or mas importante ngayon, halimbawa, yun yung unahin nyo. Okay, at ipagsantabi nyo na lang muna itong mga personal na kagustuhan nyo. Kumbaga, wants versus needs lang ito. Uunahin yung sa palagay nyo ay mas mahalagang tugunan at pag-alayan ng pera, ng income. Okay, other possibilities, message, maaaring ito pa rin yung may kaugnayan sa pera. Okay, yung struggle dito. Sabi ko nga po, iba-iba tayo ng possession Iba-iba yung halaga na, yun naman talagang totoo. Iba-iba yung halagang meron tayo. So, kung ilan hindi mag-reflect doon na meron naman, sobra-sobra pa nga for some of you, then maybe ito ay isang message na alalayan sa part ng hindi ka nasusobrahan sa pag-shopping, shopping. Or isang message din na ito yung may iwan natin, na hindi ito yung best time para mag-invest sa isang negosyo or sa isang proyekto. Hindi ito magiging okay, pero ito yung current energy na nakukuha natin. Huwag lang magpadalos-dalos, pwedeng ganun. Alamin yung bawat papasukin nyo or pipirmahan yung kontrata ngayong buwan.
na, ano naman, oo nga, dapat talaga, you should always know your business. Or kung ano man itong ginagawa nyo in life na, syempre, palalo na kung meron ditong investment or involve na pera. Okay? Or other possibilities, other messages for some of you, na ito yung panahon, best month para i-review nyo yung inyong finances. Or itong itinatakbo ng inyong buhay. Income, kung saan merong pera, yung inyong, kung paano kayo nagsisave. Ayan, alalahanin nyo yung tamang responsibility kung paano nyo daw pinapanghawakan or panghahawakan ang inyong money. Kasi dito, I will be honest, ulitin ko, merong challenge. And it could be an extra challenge na sa aking palagay as a Leo, andyan yung init, mapanghahawakan nyo ito. Possibly rin kasi sa ilan na maraming kailangang obligasyon or responsibility kinakaharap or kakaharapin ngayong buwan. Tayo po ay monthly tarot scope. Pero ganun lang. Priority. Unahin yung sa palagay mo ay dapat unahin. At ano lang din, don't be too hard sa inyong mga sarili, Leo. At iwasan yung ma-overwhelmed sa sitwasyon kasi sa totoo lang, merong pagka-low ng energy dito. Huwag kayong magpatalo doon sa ideya na parang wala na itong solusyon para sa ilan sa inyo. Okay? Laban lang. Keep moving. Keep moving forward, Leo, ngayong buwan, September 2023. Hi Virgo, September 2023, ito na po ang inyong reading and let's start. 2 card spread po tayo today. Hingi tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po, Virgo. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Virgo, September 2023. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Okay. Okay, so dalawa na yung sumama. Okay, the 7 of Cups reverse, 7 and 7. 7 of Cups, 7 of Swords are both in reverse. Sumasang-ayon po ang mga doggies. Patahimikin muna natin sila. Okay, ayan, Virgo. Hopefully, tumahimik na sila talaga. At sana'y pantay. Okay, nawala yung pailaw natin. Ang tagal kasi ito. Ayan, may pailaw tayo bilang... Naalala ko, tayo ay nasa Virgo season ngayon. Tayo ngayon ay nasa inyong season, birthday season. Happy birthday, Virgo. More blessings po. Okay? I-claim na natin yan. Dito sa inyong mga baraha, 7 and 7, may pag-highlight sa inyong buhay, life in general. Tayo po ay general message, pero umaangat dito yung limitless na ganap this month. Actually, madaming ganap ngayong buwan. Parang, ang ilan ay ma-overwhelm pa nga sa ilang sitwasyon or sa ilang pwedeng i-offer sa inyong options, choices sa buhay. Actually, ang dami. Okay? Na minsan hindi nyo na alam. Ayan, marami kayong pagpipilian. Na baka ang ilan, guys, tayo po ay general message, just only take what resonates, ay ma-confuse sa pakiramdam. Na hindi alam kung anong unahin or kung anong party ang pupuntahan. Maaaring merong ilang party invites or ilang get-together na magganap this month. Umangat yung commitment, partnership para sa inyo, Virgo. If this is about your career or work sector, definitely andyan yung patuloy yung pagiging busy and productive sa inyong buhay paggawa. Sabi ko nga, parang ang dami, at hindi nyo alam kung saan kayo higit na maglalaan ng enerhiya, okay? At dyan, may pagka-overwhelming sa feeling. So, isang message, tulungan ng sarili na huwag magpadala doon sa, maaari kasi ring pag-angat ng inyong mga kagustuhan rin. Kumbaga, yung sense of responsibility na kailangan meron kayong matugunan, magawa, hindi pala siya nakafocus, mapagbigyan. So, isa-isa lang. Okay? Take everything one step at a time. One day at a time. Kasi tao lang din tayo. Napapagod din. Lalo pa kung
halimbawa kayo merong trabaho outside home at pag-uwi sa bahay meron pa kayong personal na gawain, especially for those na meron ng anak or ilang kids. So, parang sandali, nakakapagod din. Pero kasi, hindi ko ito tatamisan, okay? I know birthday nyo ngayon, Virgo. Birthday season nyo, pero meron tayong nakikitang complicated situation rin umaangat dito. And for some, it could be unexpected, okay? Halimbawa, ito ay may patungkol sa trabaho. Maring meron siyang agenda na kung saan ay hindi nyo asahan, kumbaga. Kahit sa simpleng pag-change lang ito ng schedule or hindi maging ganun ka-smooth yung ilang transaksyon sa trabaho, merong ilang tensyon, okay? Pero, sabi ko nga, Virgo, isa-isa lang. At, don't be too hard sa inyong mga sarili. Hindi mo kailangang tanggapin or hindi ka kailangang magyas ng magyas sa lahat ng commitments or partnership na ito one step at a time. Iproseso nyo muna sa inyong mga isipan yung mga bagay-bagay. Lalo pa, okay, tatanungin nyo rin ang inyong mga sarili kung okay ba or kung kaya mo ba bago kayo mag-commit. Okay, para iwas din dun sa mas malalim na problema. Okay, baka kasi itong simpleng tensyon na ito ay mapunta sa disagreements or even conflict na ayaw natin. If this is about your money, okay, kasi andito yung ang dami. Parang baka dito mag-reflect yung ilang unexpected bills or payments kailangan yung bayaran or ilang expenses na kailangan yung tugunan. At dito sa realidad po ng buhay, magkakaiba pa rin tayo ng sitwasyon, ng posisyon at ng pamamaraan. Parang ang hirap naman iwanan yung payo na isa-isa lang. Paano yung moon child? Paano kung sabay-sabay yung gastusin, So, one advice, aling makatulong yung, sabi ko nga, pagproseso nyo sa ilang bagay, sa isipan, kahit sa simpleng pagpaplano, simpleng ideya na umanga sa inyo, na sandali. Okay? Pagplanuhan yung bawat expenses or ilang bayarin, ilang goals nyo in life na kailangan yung bilhin. So, priority lang din. Prioritization is the key. Piliin nyo lang muna or unahin nyo na lang muna yung alam nyong mas mahalaga at mas importante. Okay? Mapapanghawakan ito if ever mag-reflect for some of you, Virgo. Okay, when it comes to, kasi sabi ko nga dito yung commitment, partnership, relationship, 7 and 7. When it comes to love, Virgo. Okay, ito, merong extra challenge na kaharapin ng ilan sa inyo. Meron kasi umaangat dito na pagka-overwhelm doon sa pakiramdam, doon sa emosyon, sa kapareha. Reversal tayo, So, maaaring ito yung mag-reflect sa partner or sa'yo. Regardless din po if you're single or in a relationship, married. If single, maaaring ito ay may connection pa rin sa work or yung matatawag mong partner in business or partner in crime. Meron tayong nakikitang something, dito, tension. Kasi nga parang ang dami yung isipin this month na baka makalimutan nyo yung sektor ng pag-ibig or makalimutan nyo itong isang sektor ng buhay at dito parang merong magtatampo or merong magsisikreto, merong magsiselos. Nakakapagod. Okay? Pero sa true lang, andito rin yung decision. Virgo, meron kayong decision na buuin this month. And it's up to you kung paano itong desisyon na ito. Kung nanaisin nyo pang mas pagtibayin ang isa't isa sa relasyon, kasi iba-iba pa rin tayo ng kinakaharap. Or kung talagang parang sobra na, or parang hindi nyo na ito nakikitang mag-grow pa. Couples in a relationship, hindi kailangan pong laliman ang ilang messages ni Moonchild kahit sa simpleng tension lamang. Ito yung maaring current energy po kasi na umaangat. For some of you, maybe kailangan marinig ito. Tanungin ang sarili kung andito pa ba yung lakas mo or patuloy ka na lang nangihina sa sitwasyon o relasyong ito. Tangi ikaw lamang ang makapagsasabi, Virgo. Pero kung andito pa rin naman yung lakas, sabi ko nga, tatanungin ng sarili, at yung lakas na ito ay mapapangibabawan pa rin ng pagmamahal.
Pero kahit present pa rin, ito very normal, merong challenge sa relationship. Usaping pera, pamilya, mga anak, trabaho, halo-halo Pero kung maidadaan pa naman ito sa pag-uusap, communicate with your partner. Communication is the key. Kung andito pa yung love, at dyan pa rin kayo nag-grow sa isa't isa, then tulungan, okay? Magtulungan. Pakibabawan pa rin kayo ng respeto at pag-unawa sa bawat isa. Ngayong buwan, Virgo. Hello Libra, September 2023. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. 2 card spread po tayo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Libra. Anong maiiwan natin para sa kanila? Message. Libra, September 2023. Anong maiiwan natin para sa kanila? Message. Okay. The Queen of Pentacles, reverse, and the Ten of Cups, reverse. Both are in reverse, pero regardless po, Okay. This month, Libra, mas pupunan nyo pa rin yung kagustuhan nyo merong makitang magandang resulta na maring may kaugnayan sa pera at pamilya, relasyon. Kasi umaangat yung pag-push dito. Yung paglaban. Work kung work, grind kung grind, focus, or higit kayong magbibigay ng extra attention ninyo pagdating sa inyong mga buhay paggawa. Pero isang message dito, Libra, hindi ko po ito tatamisan, pero naway wag lang din po lalaliman yung ilang messages ni Moonchild. Ayan, sige, focus natin. Kasi maliit yung deck. Okay, kasi meron tayong nakitang pagkapagod or pagka-overwhelmed, pagka low-key ng inyong mga energy. Kahit pa sa pakiramdam nyo, okay, kayo ay ready. Sabi ko nga, andito yung kagustuhan yung makakita ng result. Na syempre pa ay positibo, yung maganda, yung malaki, okay? Pero alalayan lang sa part, Libra, nang hindi ka nasasobrahan, of course, or nakukulangan sa yung sariling pakiramdam, okay? Sa yung physical na aspeto, while it could be physically or mentally, hindi po isang professional health advisor ang Moonchild, Kasi may pag-angat dito ng indikasyon na huwag niyong kakalimutan naman daw ang inyong mga sarili. Gaano man kayo parang ka-ready or kahanda, ka-excited sa mga pwedeng i-hine sa inyo ng universe this time, this September 2023. Self-care, self-love, tanungin kung saan, tanungin or pakiramdaman niyo ang inyong mga sarili. Listen to your body, guys. Always listen to your body. Tanging kayo lamang po ang higit na makakapagsabi dyan or makakaramdam yan. Saan ba sa palagay nyo yung parang sandali, okay, nasusobrahan na ako dito or nakukulangan na ako dito? Baka kulang na kayo sa tulog, sa sapat na pahinga, or sobra sa ilang bagay, kagaya ng pagkakape. Ayan. Sabi nga nila, hindi na rin daw maganda kapag sobra-sobra naman. So, as a Libra, andyan pa rin yung paghahanap nyo or pagharap nyo sa mission nyo kung paano nyo ibabalanse ang ilang bagay sa inyong buhay. Self-care, okay, self-love, take good care of your health, look after yourselves this month, Libra. Kahit pa, sabi ko nga, kasi andito yung mga pangarap nyo pa yung goal nyo, goals sa buhay na hindi lang para sa inyo. The Ten of Cups ay narito, pero pati na rin dito sa ilang taong mahalaga at talagang gusto nyo rin mabigyan, mabiyayaan. Alam niyo yun, yung makapag-share. Pero totoo naman din yun, paano natin mapro-provide itong mga kagustuhan na ito sa ilang taong mahal natin kung sa atin mismo, okay, ay hindi natin na ibibigay yung sapat. Yung sapat na tulog, sapat na kain, sapat na pahinga. Okay, yung nakikita ko dito para sa inyo. Or, tatanungin din ng sarili, sabi ko nga, tanging kayo lamang po, Libra, ang higit na makapagsasabi. Tanungin mo rin ang sarili, tapikin mo ang iyong mga balikat, kung kanino ka ba humuhugot or nakakahugot ng lakas. Kasi iba-iba rin naman tayo dyan sa part na yan. Maaaring ito ay sa ilang malapit sa iyong puso, ilang pamilya, kamag-anak, kaibigan, isama na rin natin yan kapareha.
Maglaan din ng panahon sa kanila. Okay? Reconnect. Kasi maaring kung ano man yung mabuo yung memories this month, iti-treasure niya yan forever sa aking nakikita. So, spend more time then, more time alone, and more quality time kasama ang mga taong mahalaga para sa iyo. Ngayong buwan, Libra. Hi Scorpio, September 2023. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. 2 card spread po tayo today. Para sa mga Scorpio, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Scorpio. Anong maiwan natin para sa mga Scorpio? Message. Okay, so dalawa na silang lumabas. The 9 of Swords reverse and the 3 of Pentacles. Both are in reverse. Pero hindi naman po ibig sabihin na hindi okay. Pero meron ditong indication. Okay, ito na tayo. Guys, ayan. Just only take what resonates. Hindi naman po kailangang laliman yung ilang messages ni Moonchild. Pero merong umaangat dito na pag-release or pag-let go dito sa ilang isipin, okay? Sa ilang negatibong emosyon na pwedeng umangat sa inyo at one point ngayong buwan. Yung mga negative vibes or negative energy, hindi naman kailangan laliman, lalayo kayo doon. Siyempre pa, hindi kayo mananatili doon sa posisyon kung saan, posisyon o relasyon, mapatrabaho man, kapareha, kung saan ay parang hindi na kayo komportable or hindi kayo komportable, hindi kayo masaya. Okay? Yun yung i-release ninyo. Kasi maaring maging dahilan pa yan para sa ilan, okay? Para ma-stuck kayo sa posisyon or situation na ito na ayaw natin. Isang message ay panatilihin mo raw bukas ang iyong isipan, yung iyong mindset. Hindi lang puro, kumbaga, pakiramdaman. Hindi lang puro puso. Kasi minsan, kapag puro puso lang daw yung ating ginagamit, nagiging bulag tayo. Hindi natin nakikita yung buong litrato. So, stay open, remain open sa ilang possibilities, Scorpio. Sumasang-ayon si Doggy sa labas. Actually, kanina pa siya. Hindi ko siya mapatigil, nasa labas. Oo. Scorpio, sa pagkakataon na ito, tanging kayo lamang po ang higit na makapagsasabi. Meron ding umaangat na decision. At yun nga, yung na-mention ko na it's either you will let go. Okay? Kahit sa simpleng pakiramdam lamang ito, ile-let go nyo na yung ilang unhealthy habits or unhealthy patterns sa inyong buhay-buhay, life in general, especially sa usaping relasyon at trabaho. So, dalawa lang yun. It's either you will stay or you will go. Okay? Tanungin ang sarili kung sumasakit ba ang ulo nyo sa sitwasyon na ito, sa relasyon na ito. Pero hindi naman kailangan gumawa kayo ng na talaga, yung final decision. Pero kung kailangan nyo munang mapag-isa para mas maging klaro sa inyo yung inyong kinakarap, especially if ever mag-reflect man ito for some, gawin yun. Pag nilay-nilaya ng ilang sitwasyong ito na parang nakakapagpabigat sa inyo, kita mo siya. Maliit po kasi yung deck, pasensya na. Ayan, nasa kama siya at meron siyang isipin. Sumasakit ang kanyang ulo. This one is in reverse, so may pagka-intense. Isang message with 3 of Pentacles. Maring makatulong yung pagiging bukas mo sa ilang sektor ng buhay, gaya ng pamilya, kaibigan, katrabaho, lumabas-labas din, mag-enjoy, have fun. At kasi baka maaaring makatulong yon, okay? Dito sa ilang dalahin or ilang personal na isipin na alam mong medyo mabigat, okay? Or nag-i-struggle ka somehow. So, it's okay to pause, to step back, mag-reflect, or mag-recharge ng inyong mga energy sa inyong sari-sariling paraan kung paano kayo mas lalakas. Kasi iba-iba rin naman po tayo sa part na yan. Yung pinaka-advice na may iwan ko dito para sa inyo, Scorpio, lagi nyo lamang tatandaan kung ano kayo sa isang relasyon, isang individual, sa isang relasyon. Always remember your worth, yung halaga mo. Scorpio.
Hi Sagittarius, September 2023, ito na po ang inyong reading and let's start. 2 card spread lamang po tayo today. Hingi tayo ng pinaka-message para sa inyo. Para sa mga Sagittarius, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Okay. Okay. Ten of Wands ay narito. And the Page of Swords, reverse. 10 of Wands. So, meron ditong ilang bigat. Okay. Merong ilang, maaring challenge. Yes. Pero kita mo naman siya. Ay na maliit po yung deck. Pasensya na po. Itong bigat na ito, ay patuloy niyong dadalhin, kakayanin. Maaring meron kayong something higit na bibigyan ng extra focus and attention pagdating sa inyong buhay trabaho. Possibly, for some of you guys, just only take what resonates, ay higit na mag-focus din sa part na yan talaga. Kumbaga, merong ilang, halimbawa, proyekto or kailangan yung higit na bigyan ng concern about your work, maging ano pa man po yan. Kung hindi ito mag-reflect dun, parang may kaugnayan ito sa travel. Okay? Merong ilang delays or ilang kabagalan. Ayan, Sagittarius, pasensya na po. Tayo ay na full memory na sa camera. Kaya ilalaban natin ito dito sa aking CP. Naway okay lang po kahit paano ang quality. Pero yun nga, as I've mentioned, merong ilang kabagalan. Merong challenge. It could be an extra challenge para sa ilan. Kung hindi man ito may patungkol sa trabaho. Sabi ko nga, kahit sa simpleng parang unexpected na ganap doon or unexpected na sitwasyon kung saan kakailanganin kayo ng higit sa work, kayo yung higit na hanapin, or kahit sa simpleng pagpapalit ng ilang schedules na hindi nyo inaasahan, at ito maaring ano ba tawag dito? Maagrabyado. Hindi naman maagrabyado. Kumbaga, medyo magkasalungat yung ilang gawain at hindi nyo mabigyan ng higit na focus yung ilang bagay kasi nga, kayo yung mag-a-adjust. So, dito sa sitwasyon na ito, para sa inyo, Sagittarius, adjustments are required. Stay flexible and adaptable sa ilang sitwasyon na sa aking nakikita naman bilang kayo yung mga flexible signs. Ayan. Ay makakasabay, mapangahawakan nyo ito. Okay? Or, isang message, kasi nga, kayo yung mga travel sign, parang, hindi nawawala sa inyo yung pag-travel, yung pagtatanong, pag-uusisa, pag-explore sa mga something bago na lugar, something bagong kaalaman, meron at meron kayong gustong matutunan. Pero, isang message dito, sabi ko nga, kasi maaaring higit kayong kailanganin, sa trabaho man o sa bahay, isa-isa lang, Sagittarius, hindi nyo kailangang pagsabay-sabayin ang mga bagay-bagay. Lalo pa kung parang maging extra challenge talaga ito. Yes, magpapanghawakan nyo, pero syempre tao lang din tayo, napapagod din, natutuliro rin, at kasi kapag pinagsabay-sabay niya lahat ng gawain, trabaho, travel, yes, kaya nyo. Sabi ko nga, panghahawakan nyo. Pero kapag hinawalan ng balance sa part na yan, baka, alam mo yun, hindi na siya lalong maging madali for some. At meron kayong hindi makitang bagay or meron kayong makalimutan. Yung ganon, okay? So, isa-isa lang. Maging considerate din sa inyong sitwasyon, sa inyong sarili. Kalma lang. Patuloy naman din kayong gumagalaw Patuloy din kayong merong nagagawa. Nalalaman, merong growth. Hindi kayo nahuhuli, Sagittarius. Pero alalayan lang ang sarili sa part, sabi ko nga, nang hindi ka nasasobrahan o nakukulangan. Kung kinakailangan ay mag-focus ka na lang muna sa alam mong mas mahalaga. So, yung priority rin, prioritization is the key para sa ilan sa inyo. Doon na lang muna, gaya ng trabaho o sa pamilya, tahanan. Kung meron kayong ilang, kasi kita mo meron ditong ilang bigat nga, as I've mentioned. Okay? Isa-isa nyong bigyan ng aksyon yung mga bagay-bagay
Hindi nyo kailangan lahat buhatin all at once. Kasi tao lang din tayo, napapagod, kalma lang. Magpahinga rin, pakiramdaman ng sarili kung kinakailangan ngayong buwan. Sagittarius. Hello Capricorn, ayan, pasensya na po dahil full memory na yung ating camera, pero ilalaban natin ito dito sa aking CP, naway okay lang po ang quality. Okay, September 2023 Capricorn, kuha tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. 2 card spread po tayo, as usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Capricorn, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Cut lang natin into 3. Capricorn, September 2023, kuha tayo ng dalawang pinaka-exact message para sa inyo ngayong buwan. Okay. Okay, so dalawa na ito agad-agad. Spread natin. The King of Wands is in reverse and the Ten of Swords. Okay. Okay, Capricorn. Hindi ko po ito tatamisan pero naway wag lang din po lalaliman yung ilang messages. Okay. Dito kasi sa inyong cards, Capricorn, meron tayong nakikitang pagmamadali. Or, well, it's either pagmamadali or pagkainip. Pero sana, alin man doon ay hindi kayo mapangibabawan. The Ten of Swords, kita mo naman, merong 10 espada na nakatusok sa kanya. Again, hindi kailangang laliman ang part na yan kahit sa inyong sariling pakiramdam lamang ito na merong feeling of disappointment for some of you. Kasi maaring hindi ito yung makita nyo at one point na resulta or makita nyo yung behavior or attitude ng isang tao na gusto nyong makita. At dyan, parang, ayun nga, ma-disappoint ang ilan or masaktan. It could be emotionally, mentally, or even physically. May pagkapagod, may pagkasuko. Kaya naman isang message rin na umaangat dito with King of Wands. Okay, ay pangibabawan na lang kayo, okay, ng mas positibo na pakiramdam. Yung enerhiya nyo ay ilaan nyo na lamang sa kung saang sektor kayo sa palagay ay mas lalakas, mas magiging masaya. Or maybe this is an indication, especially kahit sa simpleng pagkapagod lang ito, okay? Yung pakiramdam na parang pagod ka na nga, tapos parang hindi pa sulit yung naibayad sa'yo. Maring mula rin dito sa ilang expenses or ilang responsibilities, obligations nyo sa buhay na very normal, meron tayong bayarin. Pero ayun nga, isang message na magpalakas muna ng inyong mga enerhiya, lalo pa if this is about your physical aspect, na nakakapagod, nakakapanakit na rin ang buhay, na as a Capricorn, madiskarte kayo masipag kayo, hindi nyo pa man yan ma-realize sa inyong mga sarili. Pero kung hindi nyo man agad-agad makita yung resulta na nais nyo ngayong buwan, mula dito sa ilang maaring kabagalan or delays, okay? Pero hindi ibig sabihin, guys, na hindi papatungo yan sa inyo. Okay? Yung isang message na nakikita ko dito, it's okay to pause. Pahinga muna. At itong pahinga na ito, kanya-kanya rin naman tayo ng paraan dyan. Maaring yung pahinga nyo ay nasa isang tao or nasa ilang tao sa inyong paligid. Spend more time with this person or with your loved ones. Kung saan kayo mas makakahugot ng lakas, ng inspirasyon para magtuloy pa, para mas lumaban pa sa sektor ng trabaho or anumang sitwasyon kung saan andun yung resulta, andun yung growth. Kasi meron tayong nakikitang panghihina. Okay? Kaya naman, pinapayuhan ka ng baraha, Capricorn, to recharge your energy. Mag-travel, have fun with friends, with your loved ones, or those people na sobrang malapit sa iyong puso na alam mong makakatulong during these difficult times. Kasi malaking bagay. Okay? Pero ulitin ko, wag lang magmamadali. Ito ay isang proseso na kailangan yung pagkatiwalaan. Kasi sa pagmamadaling ito, ayaw natin na meron tayong hindi makita or meron tayong makaligtaan. Kahit sa simpleng lang to ganap, guys. Okay? Maging alerto rin sa pang-araw-araw. I-check nyo ang ilang bagay sa inyong paligid. Kung meron kayong, kasi maring
makalimot, okay? King of Wands reverse, ready naman kayo eh. Pero, paano kung, kasi minsan sa pagiging ready and excited natin, hindi natin alam. Meron na pala tayong nakakaligtaan. Meron tayong hindi nakikita. Yung ating sarili, okay? O ilang tao sa ating paligid. So, take it easy. Huwag ma-pressure, huwag ma-overwhelm. Ayan, bilang merong dumaraan na aeroplano, sabi ko nga, maring merong pag-travel. For some, it doesn't matter kung ito ay long or short trips, pero dyan ay mas makakapag-enjoy kayo kasama itong ilang tao na alam mong totoo, okay? At makakatulong para sa inyo ngayong buwan. Capricorn. Hi Aquarius, ayan, pasensya na po at na full memory na yung ating camera, pero ilalaban natin ito dito sa aking CP, naway okay lang po ang quality. September 2023, Aquarius, anong may iwan natin para sa kanila? Message. Okay, agad-agad, merong bumagsak, parang hindi ko na kailangan pumili pa, dahil meron nang umangat, the Ace of Cups and the Ten of Cups ay narito. Oh, ang ganda. Okay. Merong, or maybe this is a message na pangibabawan kayo ng pag-uunawaan, ng pagmamahalan. Alam ko, parang masyadong, masyadong makata na. Pero ito talaga yung umaangat. Merong ilang new beginnings sa pamilya, positive possibilities and opportunity yung nakikita ko dito. Okay? Pero, syempre pa, wala namang perfect na sitwasyon o relasyon. Maaring meron lang ilang kabagalan kayong maaring maramdaman sa sektor ng family or in regards sa money, kabagalan or ilang delays. Pero hindi ibig sabihin ay hindi ito makararating sa'yo. Dahil dito, andito talaga yung happiness, yung love, sabi ko nga, yung contentment. Na gaano man kabagal yung ilang takbo ng ilang bagay ay pahalagahan at iintindihin ang sitwasyon. Ang kalma, ang balance. Or maybe, sabi ko nga, this is a message na pag-ibabawan kayo ng love. Spend more quality time with your loved ones. Bumuo ng bagong memories. Kasi, ano man itong mabuo nyo. Okay? Ngayong buwan. Maaring i-treasure nyo ito forever. Ito yung matatawag nyong kayamanan. Kahit pa nandito kayo sa ibang lugar or ibang bansa, halimbawa magkakahiwalay kayo. Kasi sa realidad po ng buhay, tayo pa rin ay magkakaiba ng sitwasyon at posisyon, pero kumonekta rin, okay? Try to connect with your loved ones, communicate with your partner. Ito yung best time para magnilay-nilay sa buhay kasama ang mga mahal sa buhay. Your family, your relationship, pinakaangat ito sa inyo. At kung paano nyo maibibigay pa yung abot ninyong makakaya para makapag-provide sa kanila financially, mentally or emotionally. Mas pahalagahan ang sektor na ito ngayong buwan para sa inyo, Aquarius. Hi Pisces, ayan, pasensya na po at na full memory na yung ating camera. Pero ilalaban natin ito sa aking CP, naway okay lang po ang quality. Pero September 2023, Pisces, kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Ano nga bang maiwan natin para sa kanila ngayong buwan? Message. Pisces. Okay. Spread lang tayo. 2 card spread lamang po tayo. Pisces. Okay. The 6 of Pentacles reverse, and the 10 of Pentacles, 6 and 10 of Pentacles, both are in reverse, pero regardless, okay, andito yung patuloy na paglaban, pakikibaka sa buhay, especially pagdating sa usaping pera. Higit kayong magiging busy and productive para makabuo or makalikom ng pera. Dahil dito sa ilang dahilan, ilang priority nyo in life, obligations, responsibilities na may kaugnayan sa pamilya. Nais nyo silang bigyan, of course, at pagbigyan. Tugunan yung ilang bayarin, ilang kailanganin,
or kakailanganin ng ilang tao sa inyong paligid or sa inyong tahanan, pamilya, actually, malalaban kayo. Pero Pisces, 6, okay, 6. When it comes to astrology, 6th house is all about health kasi. Or your daily service, your daily work routine. Ito na yun. Yung pang-araw-araw na buhay, trabaho. But this one is in reverse. Nakakuha tayo ng ilang reversal cards. Meaning, sa akin nakikita dito, mayroong pagkasobra. Yes, may pagkasobra doon sa pag-push, paglaban sa buhay. Kasi nga, meron kayong hinahabol. Patuloy na habulin na balance. Unang-una na dyan na may kaugnayan sa pera, pamilya, or kapareha. Pero, Pisces, dito, yung pagkasobra, maaaring mag-reflect rin sa'yo. It could be physically, mentally. Tanungin rin, pakiramdaman ng sarili. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero meron tayong nakikita ditong pagkapagod. Okay? Minsan hindi natin na napapakiramdaman na masyado kasi nga, dito, sa kailangan yung harapin. Kailangan yung alam yung gawin. Kailangan yung ma-providean, alam mo yun? Lalo pa kung kayo yung mga breadwinners or talagang provider na sa family o sa inyong tahanan. Siyempre, hindi madali. Hindi na natin, okay? Maaring hindi nyo na mapakinggan pa mabuti yung pakiramdam nyo. Ulitin ko. It could be physically or mentally, emotionally. Listen, guys. Always listen to your body. Tanging kayo lamang po ang higit na makapagsasabi rito. Pero, yung pinaka-message na nakikita ko dito, yes, lumaban ka nga para sa ibang tao. Okay, lumalaban ka doon sa usaping pera, sa goal mo. Pero, sana, huwag mo rin kalimutan na lumaban para sa iyong sarili. Okay, bigyan ng panahon ng sarili. Look after your health, Pisces. Kasi, baka hindi lang kayo doon nasusobrahan. Okay, pero dito na rin sa physical na aspeto. Maring meron nakukulangan o nasosobrahan lang dito. Kulang sa tulog, sobra sa trabaho. Alam niyo yun. So, hinay-hinay lang, take it easy, magpahinga kung kinakailangan, i-recharge nyo ang inyong mga energy. Okay? Kasi baka nakakalimutan nyo na yung kayo. Pahinga rin. Self-love, self-care ngayong buwan para sa inyo, Pisces. Ayan, Sagittarius, pasensya na po. Tayo ay na full memory na sa camera. Kaya ilalaban natin ito dito sa aking CP. Naway okay lang po kahit paano ang quality. Pero yun nga, as I've mentioned, merong ilang kabagalan. Merong challenge. It could be an extra challenge para sa ilan. Kung hindi man ito may patungkol sa trabaho, sabi ko nga kahit sa simpleng parang unexpected na ganap doon, or unexpected na sitwasyon kung saan kakailanganin kayo ng higit sa work, kayo yung higit na hanapin, or kahit sa simpleng pagpapalit ng ilang schedules na hindi nyo inaasahan, at dito maaring ano ba tawag dito? Maagrabyado. Hindi naman maagrabyado. Kumbaga, medyo magkasalungat yung ilang gawain at hindi nyo mabigyan ng higit na focus yung ilang bagay kasi nga, kayo yung mag-a-adjust. So, dito sa sitwasyon na ito, para sa inyo, Sagittarius, adjustments are required. Stay flexible and adaptable sa ilang sitwasyon na sa aking nakikita naman bilang kayo yung mga flexible signs. Ayan. Ay, nakakasabay. Mapangahawakan nyo ito. Okay? Or, isang message. Kasi nga, kayo yung mga travel sign, parang, hindi nawawala sa inyo yung pag-travel, yung pagtatanong, pag-uusisa, pag-explore sa mga something bago na lugar, something bagong kaalaman. Meron at meron kayong gustong matutunan. Pero, isang message dito, sabi ko nga, kasi maaaring higit kayong kailanganin, sa trabaho man o sa bahay, isa-isa lang, Sagittarius, hindi nyo kailangang pagsabay-sabayin ang mga bagay-bagay. Lalo pa kung parang maging extra challenge talaga ito. Yes, magpapanghawakan nyo, pero syempre tao lang din tayo, napapagod din, natutuliro rin, at kasi kapag pinagsabay-sabay niyo yan lahat ng gawain, trabaho, travel,
yes, kaya nyo. Sabi ko nga, panghahawakan nyo. Pero, kapag nawalan ng balance sa part na yan, baka, alam mo yun, hindi na siya lalong maging madali for some. At meron kayong hindi makitang bagay or meron kayong makalimutan. Yung ganon, okay? So, isa-isa lang. Maging considerate din sa inyong sitwasyon, sa inyong sarili. Kalma lang. Patuloy naman din kayong gumagalaw eh. Patuloy din kayong merong nagagawa. Nalalaman, merong growth. Hindi kayo nahuhuli, Sagittarius. Pero alalayan lang ang sarili sa part, sabi ko nga, nung hindi ka nasusobrahan o nakukulangan. Kung kinakailangan ay mag-focus ka na lang muna sa alam mong mas mahalaga. So, yung priority rin, prioritization is the key para sa ilan sa inyo. Doon na lang muna, gaya ng trabaho o sa pamilya, tahanan. Kung meron kayong ilang, kasi kita mo meron dito ilang bigat nga, as I've mentioned. Okay? Isa-isa niyong bigyan ng aksyon yung mga bagay-bagay. Hindi niyo kailangan lahat buhatin all at once. Kasi tao lang din tayo, napapagod, kalma lang. Magpahinga rin. Pakiramdaman ng sarili kung kinakailangan niya yung buwan. Sagittarius. Hello Capricorn. Ayan, pasensya na po. Dahil full memory na yung ating camera. Pero ilalaban natin ito dito sa aking CP. Naway okay lang po ang quality. Okay, September 2023 Capricorn, kuha tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. 2 card spread po tayo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Capricorn, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Cut natin into 3. Capricorn, September 2023, kuha tayo ng dalawang pinaka-exact message para sa inyo ngayong buwan. Okay. Okay, so dalawa na ito agad-agad. Spread natin. The King of Wands is in reverse and the Ten of Swords. Okay. Okay, Capricorn. Hindi ko po ito tatamisan pero naway wag lang din po lalaliman yung ilang messages. Okay. Dito kasi sa inyong cards, Capricorn, meron tayong nakikitang pagmamadali. Or, well, it's either pagmamadali or pagkainip. Pero sana alin man doon ay hindi kayo mapangibabawan. The Ten of Swords, kita mo naman, merong 10 espada na nakatusok sa kanya. Again, hindi kailangang laliman ang part na yan kahit sa inyong sariling pakiramdam lamang ito na merong feeling of disappointment for some of you. Kasi maaring hindi ito yung makita nyo at one point na resulta or makita nyo yung behavior or attitude ng isang tao na gusto nyong makita. At dyan, parang, ayun nga, ma-disappoint ang ilan or masaktan. It could be emotionally, mentally, or even physically. May pagkapagod, may pagkasuko. Kaya naman isang message rin na umaangat dito with King of Wands. Okay, ay, pangibabawan na lang kayo, okay, ng mas positibo na pakiramdam. Yung enerhiya nyo ay ilaan nyo na lamang sa kung saang sektor kayo sa palagay ay mas lalakas, mas magiging masaya. Or maybe this is an indication, especially kahit sa simpleng pagkapagod lang ito, okay? Yung pakiramdam na parang pagod ka na nga, tapos parang hindi pa sulit yung naibayad sa'yo. Maring mula rin dito sa ilang expenses or ilang responsibilities, obligations niyo sa buhay na very normal, meron tayong bayarin. Pero, ayun nga, isang message na magpalakas muna ng inyong mga enerhiya, lalo pa if this is about your physical aspect, na nakakapagod, nakakapanakit na rin ang buhay, na as the Capricorn, madiskarte kayo masipag kayo, hindi nyo pa man yan ma-realize sa inyong mga sarili. Pero kung hindi nyo man agad-agad makita yung resulta na nais nyo ngayong buwan, mula dito sa ilang maaring kabagalan or delays, okay? Pero hindi ibig sabihin, guys, na hindi papatungo yan sa inyo. Okay? Yung isang message na nakikita ko dito, it's okay to pause, pahinga muna. At itong pahinga na ito, kanya-kanya rin naman tayo ng paraan dyan. Maaring yung pahinga nyo ay nasa isang tao or nasa ilang tao sa inyong paligid.
spend more time with this person or with your loved ones, kung saan kayo mas makakahugot ng lakas, ng inspirasyon para magtuloy pa, para mas lumaban pa sa sektor ng trabaho or anumang sitwasyon kung saan andun yung resulta, andun yung growth. Kasi meron tayong nakikitang panghihina. Okay? Kaya naman, pinapayuhan ka ng baraha, Capricorn, to recharge your energy. Mag-travel, have fun with friends, with your loved ones, or those people na sobrang malapit sa iyong puso na alam mong makakatulong during these difficult times. Kasi malaking bagay. Okay? Pero ulitin ko, huwag lang magmamadali. Ito ay isang proseso na kailangan yung pagkatiwalaan. Kasi sa pagmamadaling ito, ayaw natin na meron tayong hindi makita or meron tayong makaligtaan. Kaya sa simpleng ano lang to ganap, guys. Okay? Maging alerto rin sa pang-araw-araw. I-check nyo ang ilang bagay sa inyong paligid. Kung meron kayong, kasi maring makalimot. Okay? King of Wands reverse, ready naman kayo eh. Pero, paano kung, kasi minsan sa pagiging ready and excited natin, hindi natin alam. Meron na pala tayong nakakaligtaan. Meron tayong hindi nakikita. Yung ating sarili. Okay? O ilang tao sa ating paligid. So, take it easy. Huwag ma-pressure. Huwag ma-overwhelm. Ayan. Bilang merong dumaraan na aeroplano, sabi ko nga, maring merong pag-travel. For some, it doesn't matter kung ito ay long or short trips, pero dyan ay mas makakapag-enjoy kayo kasama itong ilang tao na alam mong totoo, okay? At makakatulong para sa inyo ngayong buwan. Capricorn. Hi Aquarius, ayan, pasensya na po at na full memory na yung ating camera, pero ilalaban natin ito dito sa aking CP. Naway okay lang po ang quality. September 2023, Aquarius, ano may iwan natin para sa kanila? Message. Okay, agad-agad, merong bumagsak. Parang hindi ko na kailangan pumili pa. Dahil meron nang umangat. The Ace of Cups and the Ten of Cups ay narito. Oh, ang ganda. Okay. Merong, or maybe this is a message na pangibabawan kayo ng pag-uunawaan, ng pagmamahalan. Alam ko, parang masyadong, makata na. Pero ito talaga yung umaangat. Merong ilang new beginnings sa pamilya, positive possibilities and opportunity yung nakikita ko dito. Okay? Pero, syempre pa, wala namang perfect na sitwasyon o relasyon. Maaring meron lang ilang kabagalan kayong maaring maramdaman sa sektor ng family or in regards sa money, kabagalan or ilang delays. Pero hindi ibig sabihin ay hindi ito makararating sa'yo. Dahil dito, andito talaga yung happiness, yung love, sabi ko nga, yung contentment. Na gaano man kabagal yung ilang takbo ng ilang bagay, ay pahalagahan at iintindihin ang sitwasyon. Ang kalma, ang balance. Or maybe, sabi ko nga, this is a message na pangibabawan kayo ng love. Spend more quality time with your loved ones. Bumuo ng bagong memories. Kasi ano man itong mabuo nyo. Okay? Ngayong buwan. Maring i-treasure nyo ito forever. Ito yung matatawag nyong kayamanan. Kahit pa nandito kayo sa ibang lugar or ibang bansa, halimbawa magkakahiwalay kayo. Kasi sa realidad po ng buhay, tayo pa rin ay magkakaiba ng sitwasyon at posisyon, pero kumonekta rin, okay? Try to connect with your loved ones, communicate with your partner. Ito yung best time para magnilay-nilay sa buhay kasama ang mga mahal sa buhay. Your family, your relationship, pinakaangat ito sa inyo. At kung paano nyo maibibigay pa yung abot ninyong makakaya para makapag-provide sa kanila financially, mentally or emotionally. Mas pahalagahan ang sektor na ito ngayong buwan para sa inyo, Aquarius. Hi Pisces, ayan, pasensya na po at na full memory na yung ating camera. Pero ilalaban natin ito sa aking CP. Naway okay lang po ang quality. Pero September 2023, Pisces, kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Ano nga bang maiwan natin para sa kanila ngayong buwan? Message.
Pisces. Okay. Spread lang tayo. 2 card spread lamang po tayo, Pisces. Okay. The 6 of Pentacles, 6 of Pentacles reverse, and the 10 of Pentacles, 6 and 10 of Pentacles. Both are in reverse, pero regardless. Okay, andito yung patuloy na paglaban, pakikibaka sa buhay, especially pagdating sa usaping pera. Higit kayong magiging busy and productive para makabuo or makalikom ng pera. Dahil dito sa ilang dahilan, ilang priority nyo in life, obligations, responsibilities na may kaugnayan sa pamilya. Nais nyo silang bigyan, of course, at pagbigyan, tugunan yung ilang bayarin, ilang kailanganin, or kakailanganin ng ilang tao sa inyong paligid, or sa inyong tahanan, pamilya. Actually, malalaban kayo. Pero Pisces, 6, okay, 6. When it comes to astrology, 6th house is all about health kasi. Or your daily service, your daily work routine. Ito na yun. Yung pang-araw-araw na buhay, trabaho. But this one is in reverse. Nakakuha tayo ng ilang reversal cards. Meaning, sa akin nakikita dito, mayroong pagkasobra. Yes, may pagkasobra doon sa pag-push, paglaban sa buhay. Kasi nga, meron kayong hinahabol. Patuloy na habulin na balance. Unang-una na dyan na may kaugnayan sa pera, pamilya, or kapareha. Pero, Pisces, dito, yung pagkasobra, maaaring mag-reflect rin sa'yo. It could be physically, mentally, tanungin rin, pakiramdaman ng sarili. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero meron tayong nakikita ditong pagkapagod. Okay? Minsan, hindi natin na napapakiramdaman na masyado kasi nga, dito, sa kailangan yung harapin. Kailangan yung alam yung gawin. Kailangan yung ma-providean, alam mo yun? Lalo pa kung kayo yung mga breadwinners or talagang provider na sa family, o sa inyong tahanan. Siyempre, hindi madali. Hindi na natin, okay? Maaring hindi nyo na mapakinggan pa mabuti yung pakiramdam nyo. Ulitin ko. It could be physically or mentally, emotionally. Listen, guys. Always listen to your body. Tanging kayo lamang po ang higit na makapagsasabi rito. Pero, yung pinaka-message na nakikita ko dito, yes, lumaban ka nga para sa ibang tao. Okay, lumalaban ka doon sa usaping pera, sa goal mo. Pero, sana, huwag mo rin kalimutan na lumaban para sa iyong sarili. Okay, bigyan ng panahon ng sarili. Look after your health, Pisces. Kasi baka hindi lang kayo doon nasusobrahan. Okay? Pero dito na rin sa physical na aspeto, maring meron nakukulangan o nasusobrahan lang dito. Kulang sa tulog, sobra sa trabaho. Alam niyo yun. So, hinay-hinay lang. Take it easy. Magpahinga kung kinakailangan. I-recharge nyo ang inyong mga energy. Okay? Kasi baka nakakalimutan nyo na yung kayo. Pahinga rin. Self-love, self-care ngayong buwan para sa inyo, Pisces.